Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Itri kapatid, sagot kita. Mga masama, lagot ka na. Ang babangga, magigiba. Aaksyon na agad sila. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, illegal recruiter na pumiprente bilang travel agency, timbog sa T3. Kasi dati po ako nagtrabaho po sa Hall of Justice and then ang papa ko police din. Kaya alam ko yung ganyan. Kung may nakita ako na illegal, hindi na ako magpatuloy. Hindi na ako ipagamit ang pangalan ko. Hindi na ako magpapatuloy kung ganyan. Dosen-dosen ng empleyado, sinibak, napasuko dito sa T3. Nanalo na kasi sa kaso, talo pa rin sa pag-aantay ng kanilang benepisyo. Pinaasa-asa mo kami na babayaran mo kami. Nakakapagkasala ka. Hayop ka, walang hiya ka, manloloko ka. Ang kapal ng mukha mo! Magpakita ka sa amin, huwag ninyo kaming pagtataguan! Parking sa Moraita, kompleto pa sa ID at resibo. Pero ang paniningil, caught and the act, illegal pala. Posible lang hindi alam ng barangay eh. Nagbibigay kami ng parking pay dito. Naka-uniforme pa nga yung mga tano dito pag naniningil sa amin eh. Kung mapupunta sa barangay lang. Huwag lang naman sa ang kakapalaman naman ng mukha nila. Magandang hapon mga kapatid, may jumakpat na sa mahigit 300 milyong pisong 655 Grand Lotto. Pero ang lahat ng namumuro sa programang ito ay hindi jackpot ang tatamaan. Namumuro na sila sa kanilang kabalastugan, kaya tatamaan sila ng lumalatikong kidlat ng T3. Kaya mga tol, walang kukurap habang nagbibilang kayo ng latay dahil bakbaka na. Makailang beses nang natimbog ng illegal recruiters o nakatimbog ng illegal recruiters ang T3. Pero marami pa rin ang walang dala, may ilan pang travel consultancy agency ang gimmick. Ilang kawaawang biktima ng kanilang modus ang sinakloloha ng T3. Si Aya, Tomas at Sky ay ilan lang sa mga kababayan nating nangarap makapag-abroad. Kaya mula sa Cabanatuan, lumuwas sila ng Maynila para makapag-apply para makapangibang bansa. Sa opisinang ito ng S-Crew Travel and Consultancy Agency sa Makati, napadpad ang 3. Yung alam po nila is tourist visa, tapos may assistance daw doon na work. Matapos pagmamadaliing maglabas ng tig 20 mil, ay lumabo ng usapan. Kasi po kapag tumatawag kami sa kanya, hindi niya na sinasagot. Tapos inutusan niya yung mga sekretarya niya na kapag pumunta daw kami doon, sila na lang haharap, hindi daw siya. Dito na nagsimulang magduda ang mga ito at sa operatiba na sila mismo nagperipika, tumpak ang duda. Pagmamayari ng isang Brian Trinidad ang dapat sanay travel agency lang. Pero dati na palang hinuli sa Jensen City dahil sa kasong illegal recruitment. Agad na aming ikinasang isang entrapment operation. Ang usapang pagbabayad ng additional na 20 mil ni Aya, ginawang paay ng operatiba. Alas 2 ng bisperas ng mga puso, tinungo ng grupong opisina ng S-Crew Travel and Consultancy Agency sa Makati. Isang operatibang sumama kay Aya sa loob upang ibigay ang entrapment money. Habang pumusta naman sa paligid ang tropa, makalipas ang ilang minuto, nag-miss call na ang tropa sa loob. Ayun, tama, tara, go, go, go! Hudyat na pagdakma sa mga sospek. Gusto pa humuhugot ng aircon. May karapatan kayong kumuha ng sarili niyong abogado. Kung wala kayong abogado, ang ating gobyerno nagpo-provide sa inyo ng abogado. Pwede po katawagan ko po para maano yung abogado. Mamaya po, sa opisina na lang. Ang kanang kamay ni Brian Trinidad na si Eloisa Beduya, nakuha pang mag-text at humingi ng tulong. Pero bago pa man magkadramahan ay binitbit na ng tropa ang mga ito at ang kumpiskadong ebidensya.
nakita ako na illegal, hindi na ako magpatuloy. Hindi na ako ipagamit ang pangalan ko. Hindi na ako magpapatuloy kung ganyan. Ministro Consultancy ay lumabag sa batas sa Republic Act 8042 o itong tinatawag na Migrant Workers and Overseas Filipino Act as amended by Republic Act 10022. At may paglabag din sila sa Article 315 o itong tinatawag nating swindling. 6 na taong pagkabilanggo hanggang 12 taong pagkakabilanggo. Para naman sa iyo, Brian Trinidad, kahit saang lungga ka pa magtago, hahanapin ka ng CIDG at T3. Nasa linya po si Direktor Alejandro Padaen, Chief ng Adjudication Division ng POEA. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ano pong aksyon ang nais po naming malaman? Ano hong aksyon ang pwede hong gawin ninyo dito sa travel agency na ito na nagpapanggap na travel agency, yun pala illegal recruitment agency naman pala? Okay. Binerify namin yung sinasabi nyong agency, wala hong lisensya yan. So definitely, hindi ho sila allowed na mag-conduct ng recruitment activities. Okay. So pwede ho nating ipasara yan, yung kanilang ginagamit na opisina dahil nga sa hindi nila pagsunod sa ating batas. More particularly, yung narinig kong binabanggit kanina ng prosecutor Ayun. na paglabag sa provision ng Republic Act 120. Linawin ko lang, Director, at saka Tolben Tolrafia. Ito yung uso ngayon mga travel agency na mga yun. Dahil naririnig ng mga ibang illegal recruiter na nakikipag-meeting sa fast food. Ito may opisina talaga. Pero nagre-recruit siya, though travel agency siya. Wala siyang lisensya sa POEA. Opo, bawal ho talaga kasi yan kasi noong pang-araw kaya namin pinagbabawal po na magkaroon ng cross-ownership yung mga may-ari ng travel agency. Okay. Ibig sabihin, So, pag may-ari ka ng isang travel agency, hindi ka pwedeng mag-may-ari ng isang recruitment agency dahil sa obserbasyon nga namin, Right. maraming mga travel agencies na ginagamit Alright. na para sa mga illegal recruitment activities. Sige, So Director. talagang hindi ho po pwede ho yan. Si Director Alejandro Padaen ng POEA, maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo at saka sa inyong mga Tolben tagapakinig. Tolrafi, Mabuhay po kayo. yung may-ari niya ngayon ay hinahabol na ngayon, itong si Brian Trinidad, ay sandamakmak palang kaso nito. Hindi malaman kung nasaan. Nung ni-raid natin yung opisina, wala Hindi, wala talaga. May pumapronta lang yung sa umpisa ng programa natin babae, empleyado niya yun. Yun si Eloisa Biduya. So, magbigay na tayo ng babala. Yan.